Ilang taon lang ang nakalipas, mas madalas pa ang patayan sa bansang ito kaysa kasalan. Hindi ito biro. Noong 2015, ang El Salvador ang tinaguriang murder capital of the world. Grabe to, halos 103 hanggang 104 na tao ang pinapatay sa bawat 100,000 residente. Ibig sabihin, kung may lungsod na kasing laki ng Quezon City, baka kada kanto may krimen. Sa kabuuan, umaabot sa mahigit 6,600 murders sa loob ng isang taon. Ito na raw ang pinakabrutal na taon mula pa nung matapos ang Civil War nila noong 1992 at ang dahilan, walang iba kundi ang mga gang. At sa panahon na yon, mas may chance ka pang tamaan ng bala kaysa tamaan ng pana ni Cupido. Tito John's TV. Ang El Salvador o Republic of El Salvador ay isang maliit pero palaban na bansa sa Central America. At ayon sa estimate noong 2024, nasa 6 milyon na ang populasyon nila. Maliit kung kukumpara sa atin, pero wag mo maliitin kasi bawat milyon dyan may kwento ng laban, pagbabago at survival. Ang San Salvador naman ang kapital, ang pinakamalaking lungsod. Dito mo makikita ang hassle ng mga tao, ang kape at minsan ang takbuhan kapag may gang war dati. Pero ngayon, chill na daw. Ang mga turista medyo kampante nang gumagala sa mga lansangan nila. Nagsasurf sa beach, tapos ginanap pa ang Miss Universe 2023. From murder capital of the world to Miss Universe stage, parang glow up na hindi inaasahan. At sino may pakana ng lahat ng yan? Walang iba kundi ang maangas at petmalong si Nayib Bukele. Ang self-proclaimed coolest dictator in the world. Astig pakinggan, pero cool nga ba talaga? O pasimpleng diktador ang galawan? Bago naging cool ang El Salvador ay literal na hell zone dati. Noong 1980s naging battleground ng Cold War, parang proxy war ng US at Soviet Union. Sa isang side, yung gobyerno na may suporta ng Amerika, sa kabila naman, yung mga rebeldeng komunista na may suporta ng Cuba at USSR. At si Reagan noon, overprotective na kapitbahay. Ayaw ng isa pang Cuba sa tabi ng US na sakit sa ulo. Kayang resulta, 12 years na civil war. Nasa 75,000 ang namatay, libo-libo ang nawawala at halos isa sa bawat 5 tao lumayas ng bansa. Pagkatapos ng giyera, yung mga nakaligtas, pumuslit papuntang Los Angeles. Doon nakihalo sa mga gang tulad ng Crips at Bloods at doon ipinanganak ang MS-13 o Mara Salvatrucha. Originally, mga kabataang refugee lang na gusto magtulungan. Pero alam nyo naman, pag may trauma at gutom, lumalabas ang mga demonyo. Kaya naging mas brutal pa sila kaysa sa kalaban nila. Tadtad ng tattoos, drug dealing, extortion at kung ano-anong kabukuan. Kahit American na gangs natakot sa kanila. Sabi nga ng FBI, hindi nagbibiro ang mga to, talagang mga patapon. Pero yun na nga, noong 1990s, dineport sila pabalik ng El Salvador at doon nila pinagpatuloy ang pagmamaoy. Mantakin mo, bansa na wasak pa sa gera, dinagdagan pa ng mga tambay na hindi pa uhuli ng buhay. Yan nga ay ang mga pusakal na MS-13 at Barrio 18. Fast forward sa 2010s, pumasok sa eksena si Nayib Bukele. Pinanganak siyang mayaman, anak ng businessman na may sariling McDonald's at Muslim community leader pa. Ibig sabihin, combo ng fries at faith. Noong estudyante siya, sa yearbook niya sinulat pa niya na siya ay class terrorist. Sino bang nag-aakala na mangyayari pala? Hindi siya nakatapos ng college dahil sa edad na 18 ay sumali at tumutok sa negosyo ng kanilang pamilya. Nagtrabaho sa nightclub at PR o public relations at doon niya na-realize ang sikreto ng politika. Na kadalasan hindi yung may pinakamatinong speech ang nananalo, kundi yung marunong magbenta ng imahe.
Kaya nung tumakbo siyang mayor sa kanilang bayan, hindi siya ganong dumakdak ng tungkol sa kanyang mga plano. Pero aksyon kaagad nung nanalo. Ang hospitals may doktor 24/7. Schools may scholarship. Libraries may computer. Mga lolo't lola may pensyon na hindi na kailangang magtiyaga sa araw. Napabilib ang mga tao na finally may mayor na hindi puro ribbon cutting lang. Habang yung ibang politiko nagmumukhang kupal sa TV, si Bukele naka-baseball cap, naka-livestream, nagmi-meme, nagti-Twitter para siyang rockstar. Ang sabi ng Gen Z, sa wasak may leader na marunong mag-Instagram story. Umangat lalo siya sa pagiging mayor ng San Salvador. Ginawang sosyal ang city, parks, malls, kalsada, parang ibang bansa. Heto na, 2019 election time. Ilang dekada nang ang pagpipilian lamang ng mga botante ay yung luma at korap na partido. Pero this time may bago, pumasok si Bukele. Bit-bit ang cellphone at angas lamang. Habang yung kalaban nagpaparally sa plaza, siya ay nagla-livestream lang sa Facebook at ayun na nga, siya ang binoto ng mga tao na maging sunod na presidente. Pero eto na, noong 2020, dito na naging dictator movie ang plot. Biglang pumasok sa parliament si Bukele na may kasamang sundalo, parang Call of Duty Presidential Edition. Finally, may yagballs, sabi ng fans. Pero sabi ng critics, nako, dictatorship alert. Pagkatapos noon, kontrolado na niya halos lahat, parliament, korte at media. Tapos nagpakana siya ng isang wild idea na gawing Bitcoin capital of the world ang El Salvador. Ginawang official currency ang Bitcoin at nagplano pa ng Bitcoin City sa paanan ng bulkan. Pero yun nga lang, ang totoo, paramihan ng mga tao walang bank account. At yung mga may cellphone mas gusto pa rin ng cash. Mga 20% lang ng business ang nag-register sa Bitcoin. Sumablay. At heto na ang pasabog. Noong March 2022, biglang may malupit na headline sa buong El Salvador na bubulabog sa mga gangs. Mayroong 14 na pabalitang tepok. Tapos kinabukasan, nasundan ng 62. Tapos sunod na araw, mas dumami, 87 ang dead ball. Isang weekend lang, parang apocalypse. Pero sabi ng mga gang, sila pa rin ang mga boss. Nagkalabuan lang daw sa secret deal ng gobyerno at gang nung nasira ang usapan. Kaya yun, nagratratan. Sabi ni President Bukele, ganon, sige, todo na to, walang atrasan. At doon inilunsad ang Iron Hand Operation, mala martial law. Nagpakalat ng sundalo sa bawat kanto, raid sa mga barangay at mass arrest. Ang itsura ng footage parang Narcos meets Call of Duty. Pero ayun, gumana. Na-restore ang peace at nabuo ang bagong imahe ni Bukele. Ang cool na diktador na kayang maglinis ng buong bansa. Pero syempre, simula pa lang ng laban. Para mas mangatog pa mga itlog ng kalaban, ipinakita niya sa buong mundo ang pinakamalaking kulungan sa Latin America. Ang Centro de Confinamiento del Terrorismo, Omega Prison. Mga kalbo, nakaputi, nakatali at puro tadtad ng tattoos ang mga preso. Siyempre, viral sa TikTok, Facebook at YouTube. Hindi lang media ang dumayo, pati mga kilalang vloggers. Yun nga lang, hindi ganon kapulido ang pagbuwag sa mga kolokoy. Sabi ng human rights groups, marami sa mga nadakip, inosente o nadampot lang dahil may tato. Yung iba, hindi talaga maangas, feeling astig lang. Pero ito ang mind-blowing part. From 100 murders per 100k, bumaba sa 2 na lang per 100k. Mas mababa pa kaysa Canada. Kung dati bawal lumabas after 6 PM, ngayon pwede na raw magkape at maglakad sa gabi. Yung mga maliliit na negosyante, nakahinga na rin. Wala na raw yung mga buwisit na nangongolekta ng renta mula sa gang na kotongero. Pero syempre, may catch. Yung mga pumupuna sa gobyerno, biglang tahimik. Better stay quiet, sabi ng mga tao.
Noong 2023 lamang, nasa 300 journalist na daw ang hinaharas o sinampahan ng kaso. Internationally, wala masyadong bumabatikos kay Bukele. Bakit? Simple. Medyo tahimik na raw ang El Salvador. Tapos nabawasan ng mga nagmi-migrants papunta sa US. Kaya kahit dictator vibe, sabi ng mga Amerikano, okay lang, at least may kapayapaan. Bukod dyan, yung mga dating success story niya sablay ang ending. Gaya yung bayan niya nung mayor pa siya, nalubog raw sa utang. Pero tikom na lang ang bibig ng iba. Kasi lahat ng power hawak na niya. Parliament, korte, army, media, at pati likes sa social media. Kaya mga bossing, ito na ang tanong. Miracle ba talaga to o modern dictatorship lang na naka-filter? Si Nayib Bukele, the coolest dictator in the world, para sa iba, isa siyang hero. At may nagsasabing isa ring diktador. Pero isa lang ang sigurado, ang mundo ngayon gusto ng leader na may action, may angas at tapat. Walang itinatago, yung hindi puro salita, hindi puro drawing ang dinadakdak. Heto ang Tito John's TV, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung anong side ka. Team Cool o Team Dictator. At syempre, mag-subscribe ka na bago ka huliin ni Bukele sa comment section.